Ayon po sa datos na inilabas ng Department of Health noong 2021, tinatayang nasa 92.5% ng mga Pilipino ang mayroon tooth decay o bulok ng ngipin. Para hikayatin ang mga Pinoy na pangalagaan ng kanilang mga ngipin, inilalaan ang buwan ng Pebrero bilang Oral Health Month sa Pilipinas. Para tulungan tayo sa mga ganitong usapin, new gen of experts ang makakasama natin. Kasama natin ang dentist na si Doc Miggy Medina na isa ring content creator. Magandang gabi, Doc Miggy. Welcome sa Dapat Alam Mo. Magandang gabi po, Ma'am Susan. Ayan, Doc Miggy. Madalas natatakot na bumisita sa mga dentista yung mga bata. Ay, paano ba dapat gawin ng mga dentista para hindi sila katakutan ng mga bata? Paano natin sila mahihikayat na huwag matakot pag pupunta ng dentista? Okay, so normally meron kaming technique na tinatawag yung tell, show, do, kung saan in-explain namin sa mga bata yung mga gagawin namin ng simplified. Tapos pinapakita namin yung mga instrumento para ma-feel nila and hindi sila kabahan doon. Hindi, pag going pa, bago kayo pumunta, di ba, sa bahay, naku, ano yan parang pilitan. Opo. Paano dapat nasabihin ng mga magulang sa mga anak nila? Opo, dapat ina-encourage nila yung mga anak nila and kapag pumupunta yung mga magulang sa clinic, dapat sinasama po nila. Para nakikita. Yes po, para na-feel po nila yung surroundings sa dental clinic. And hindi po sila kabahan. Oo, kasi parang nagpapa-prophylaxis kayo, papa-cleaning, ganyan, makita ng bata na, it's okay, di ba? Para yung mga bata, mawawala yung kanilang takot. Kasi pag nakita nila yung masakit pala, yung pakita pag magpapabunot ng ngipin. Opo, hindi po dapat pinapakita. Supposed to be dapat in-encourage and ina-explain properly para hindi sila kabahan. Kasi usually sa bata naman, cleaning, hindi pa sila binubunutan masyado, di ba? As early as 6 months, pwede na po sila pumunta sa 6 months? clinic. Yes po. Pagka tumubo na po yung ngipin nila, pwede na po silang pumunta para po ma-check natin. Anong age dapat turuan ng mga bata na matuto sila mag-toothbrush? At an early age, mga 3 to 5 years old, supposed to be dapat gina-guide po ng mga magulang ang inyo pong anak para po makapag-sipilyo ng tama po. Oo, tapos may mga andun yan, Dok, di ba? Yung mga bata ayaw ng toothpaste, bagay medyo matapang yung lasa ng mga toothpaste. Pag bata, ano yung gagawin natin? Pwede po tayo gumamit ng toothpaste na pambata, yung hindi po masyadong matapang. Meron po kasing saktong edad yan. Kapag mga 0 to 2 years old, pwede po tayo gumamit ng without fluoride na toothpaste. Tapos kapag 3 to 5 years old and pataas, pwede po tayo gumamit ng mga toothpaste na may fluoride. Kasi po kapag masyadong bata... wala mo na fluoride dapat? Yes po, kasi po possible ma-ingest nila. And minsan, nagkakaroon po ng fluorosis pagka na-ingest po nila. Okay, tandaan natin yung mga nanay, ha? Mahigit 97% ng mga batang nasa edad 6 na taong gulang ang may tooth decay. Ano ba yung tamang paraan ng pagsisipilyo ng mga bata? Saka, paano maiiwasan ba yung pagkabulok ng ngipin ng mga bata? Kasi may mga bata naman na hindi naman nabubulok ang ngipin, Dok. Di ba? Oo. Okay, so, ito, pakita natin. Paano ba pagtutoothbrush? Sa bata, paano tuturo sa bata yung pagtutoothbrush? Sa pagsisipilyo po dapat, ganito po siya. Circular motion po dapat tayo. Tapos bahagya pong nakatutok sa ating gilagid para po hindi po siya, para po nalilinis yung surrounding. And then sa may likod po, idadaan po natin dito. Tapos huwag pong kalimutan yung sa may likod na parte po. Okay, tapos sa taas, paano pag sa taas? Dito rin po, bahagya po natin dadaanan to. Dapat yata may ganito sa mga bahay. Tapos syempre, huwag po natin kalimutan yung dila natin. Ang dila. Kapag wala po tayong tongue scraper, pwede na po itong toothbrush o spilyo, panlinis po. Ang mga bata ba, dapat pinagmamouthwash na rin? At an early age, wag po muna. Wag muna. What age ang ideal? And also, pwede po tayong gumamit ng alcohol-free na mouthwash para po hindi masyado matapang. Kasi nakakasira ito ng, ng good bacteria. Talaga? Kapag palagi or araw-araw po siyang So kahit sa mga adult, gano'n? Yes po, sa mga adult. So, gaano kadalas? At least 2 to 3 times a week lang po. Hindi pala everyday yun. Hindi po everyday. Ano yung madalas na problema ng mga kabataan ngayon, Doc? Especially, dami-dami mga kakani, matamis, ganyan. Makikita mo yung mga bata, bulok yung mga ngipin, di ba? Para nalulusaw, no? Madalas po kasi ang pinaka-common na problema natin ay yung pagkakaroon ng dental cavities. Nangyayari po yan kapag napapabayaan o nakakalimutan po magsipilyo ng mga bata. Kaya palagi po dapat 2 to 3 times, at least minimum of 2 times tayo nakapagpasipilyo. And dapat palagi nating inaanyayahan pumunta ang ating mga anak sa dentista. Para po malagyan natin ng pits and fissure sealant
and fluoride para ma-prevent natin yung pagkakaroon ng sira sa ngipin. Para hindi. Kasi may tamang edad naman para maubos yung ngipin. Hindi naman yung parang batang-bata pa talagang tanggal ng lahat, di ba? Gilagid na lamang. Anyway, maraming salamat, Doc Miggy, sa pagbabahagi mo sa amin ng iyong kaalaman, mapausaping kalusugan, isyong pantahanan, at kahit kwentong pambata at kalalakihan, hindi ko palalampasin yan, Doc! Kay Susan tayo! Susan tayo!